Simula na natin. Maging espiritual o pisikalang laban man, dinurog niya ng walang kahirap-hirap, mambabarang man o mangkukulam. Kaya't simula nung mangyari yon sa kanyang mga barkada, nagpasya siyang tumirang mag-isa sa bundok. At buong buhay niya, iginugol niya sa pagtuklas ng mga lihim na karunungan, kasama ang isang ermitanyo noon nang siyang nagsanay sa kanya ng ilang taon. Hanggang sa pumanaw ang ermitanyo na yon dahil trinidor yon sa isang kaibigan na isang engkanto. Ganun ang sinabi ni Manong Duming. Dahil noong dumating siya sa bundok na yon, matanda na rin ang ermitanyo. Subalit sa hindi mapaliwanag, tumanda na lang siya, subalit buhay pa rin ang matanda. Bago namatay ang ermitanyong nagsanay kay Manong Duming, lahat ng karunungan nun naipasa sa kanya. Palagi pa rin naman silang nagkita sa lulu-ninuli na si Apolonio kapag bumaba siya ng bundok. At alam mo ba, iho, na sa tuwing alis ako sa kubo na ito, meron pa rin nagbabantay dito? Nang sinabi yun ng matanda, napatanong naman siya dito ng, "Anong bantay, Manong? Tao ho ba?" Tumawa lang ang ermitanyo noon at sabay yarok sa baso ninong may laman ng tuba. "Gusto mo bang makita ang sinasabi ko, iho? Halika." Pinalapit siya ni Tandang Duming habang may iniusal ito sa mga kamay sabay haplos sa mga mata ni Nuli. "Ayan, tumitig ka sa bubong. Huwag ka sanang mabibigla sa makikita mo." Wika ng matanda. Nagdadalawang isip pa siya noon kung susundin ba niya ang utos ng matanda dahil nararamdaman niya na mayroon ngang gumagalaw sa taas ng bubong ni Ermitanyong Duming. Subalit sa pagnanais niyang makita ang sinasabi nito, kaya't sinubukan pa rin niya. Dahan-dahan naman siyang tumingala sa bubong. Pagsilay niya sa taas doon siya nagulantang nang may nakita siya doong napakalaking gagamba na ang ulo ay sa hugis ng tao. Napakapula ng mga mata nito at napakaitim din ng buong katawan nito. Mayroon din yung mga galamay na sobrang haba na palagay niya ay kasing tibay yun ng bakal. Nakadikit ang mga galamay nito sa magkabila ang 4 na poste ng kubo ng ermitanyo. Nang makita niya ang mga bagay na yon, bigla siyang napatalon sa labas ng kubo ng ermitanyo nang bumuka ang bibig nito at nakita niya ang mga likido nito sa bibig na kulay berde. "Manong, ano yan? Aswang ba yan?" Wika ni Nuli sa ermitanyo habang hinihingal-hingal sa takot. "Huwag kang matakot sa nilalang na yan, Nuli. Kakampi natin yan. Alaga ko yung nakatira sa puno ng balete na ito. Alaga yan sa dati kong maestrong ermitanyo bago siya mawala sa mundo na ito. Ibinili niya sa akin ang nilalang na yan at yan ang kasangga ko kapag napapalaban ako sa mga malalakas na engkanto." Napanig ng mga kadiliman, wika ni Ermitanyong Duming. Maya-maya pa, mayroong ibinulong ang ermitanyo sa nilalang nang siyang dahan-dahan yung bumaba sa kubo nito at dahan-dahang umakyat sa puno ng malaking balete. Sa bawat gapang ng nilalang na ito, ramdam niya ang pagyanig ng lupa dahil sa laki ng nilalang na yon. Susundan pa sana niya yun ng tingin, subalit tinawag siya ni Manong Duming na tapusin na raw nila ang kanilang inuman. Sinabi rin ni Manong Duming na lahat ng mga aswang na namumugad sa bundok na yon, pinapalayas na niya yon at ang tutol sa kanyang kagustuhan, walang awa niya yung pinagpapatay. Ang mga nilalang sa lugar na ito ang laging nanggugulo. Kapag may napadpad sa lugar na ito ng mga ordinaryong tao, ay yung mga engkanto at mga diwatang panig sa kadiliman. Wika ng ermitanyo. Kaya't nakilala siya ng ibang lahi ng mga aswang doon
at nagsisilipat ang mga ito doon sa kabilang bundok. Takot yon sa ermitanyo. Ayon dito, yung naririnig niyang nagsalita sa himpapawid kanina, kabilang yon sa mga pinalayas niyang mga aswang doon sa bundok. Bagamat pinalayas niya yon sa bundok, kinikilala pa rin naman siya ng mga ito. Dahil sa kanilang pamimirwisyo sa mga magsasakang nakatira sa bundok na ito, inuubos ng mga demonyo na yon ang mga hayop na alaga na magsasaka dito sa bundok. Kaya't labis ang pagpasalamat ng mga magsasaka na yon sa akin nang malaman nila ang ginawa ko sa mga aswang na yon. Matapos nilang magkwentuhan, sinabi ni Manong Duming na matulog na sila dahil magmadaling araw na. Habang nakahiga sila sa papag ng kubo, hindi naman siya mapakali dahil pakiramdam niya mayroong mga matang nakamasid sa kanila. Wala kasing dingding ang kubo na yon, at nung nakita niyang nilalang kanina na anyong gagamba, paulit-ulit yung pumasok sa kanyang isipan at ang itsura ng nilalang na yon. Habang ang ermitanyo naman, animoy komportable pa yon sa kanilang kalagayan. Kahit nakakahiya para sa ermitanyo, nagwika siya dito ng, "Manong, paano kung tulog tayo, lantakan tayo ng mga aswang dito? Idi, patay tayong dalawa." Nang marinig yun ng ermitanyo, kahit nakahiga pa ito, hagalpak yun sa kakatawa at nagwika ng, Baliw ka ba? Wala ngang aswang dito. Pinapalayas ko na. Aba, matulog ka na dahil bababa pa tayo ng bundok bukas. Yung manok mo, itabi mo na sa pagtutulog mo para naman kapag mayroong ahas na mapadpad sa lugar na ito, hindi ikaw ang unahin. Wika pa ng ermitanyo habang muling tumatawa. Hindi kalaunan, nagawa rin niyang makatulog ng mahimbing. Subalit bigla siyang nagising nang may narinig siyang ungol ng isang hayop. Pagbangon niya, umaga na pala. Bigla na lang siyang kinabahan nang masipat niyang wala na sa kanyang tabi si Manong Duming. Pag-ikot niya sa likuran ng kubo na yon, nakita niyang may nakasalang doong mais na nilaga na may halong na talbos ng mga kamote. Maya-maya pa, nasipat niya ang ermitanyong may hawak-hawak na galon na may naglalamang tubig. Nanggaling pala yun sa batis at umigib ng tubig. Gulat na gulat itong sinuli nang makita niyang isang kontainer na galon na may lamang tubig at niyano-yano lang ng matanda na binuhat. Na animoy hindi yun nabibikatan. "Manong, dapat sinabi mo sa akin para ako na ang mag-iigib. Ang bigat pa naman yan." Wika niya dito habang sinasalubong ang matanda. Okay lang yan, Ole. Sanay na ako dito sa bundok. At saka, isa pa, tulog mantika ka. Nakangangapang natulog. Kumain na nga muna tayo bago bababa ng bundok. Yung manok mo, huwag mong kalimutang pakainin. Baka magtampo yan sa'yo. Wika ng ermitanyo na pabiro. Habang kumakain silang dalawa ng mais, bigla naman siyang napatingin sa isang altar ng matanda na may samot-saring mga medalyon. Meron din yung mga santo na kulay itim at mga baging na makabuhay, sinukuan at mga iba't ibang mga uri ng bote na naglalaman ng mga langis na may nakababad na mga ugat. "Manong, ano yung mga yan?" Wika niya sa matanda at sumagot naman yon ng, Yan ba? Magamit ko yan sa pangkumbate espiritual at pisikalan. Sagot naman dito ng matanda. Manong, paano kung nakawin yung mga yan dito? Nakatiwangwang itong bahay mo eh." Sagot naman ni Nuli dito. Hindi mo naalala ang mga nakita mo kagabi? Walang sino man ang maglakas loob na lumapit sa kubo na ito na may intensyong masama.
Dahil sa bungad pa lang ng gubat na ito, lalapain na sila ng alaga ko. Kumain ka na nga muna dyan para maaga tayong makarating sa bayan. Wika naman ng matanda. Bago umalis ang dalawa, dala-dala ng ermitanyo ang mga gamit nito na nakalagay sa isang maliit na sako. Kapag sisipatin mo ang matanda, mapagkamalan mong makamuti ang dala nito. Pero malalakas pala ng mga medalyon at agimat ng siyang inihanda niya sa panggagamot. Meron din yung suot na isang cross na kulay berde na itinago lang nito sa ilalim na suot ng kanyang damit. Pagbaba nila ng bundok, kagad na silang dumiretso sa bahay ng kaibigan nilang si Omar na anak na isang doktor. Nang masipat silang dalawang naglalakad papunta sa bahay nito, kagad na silang sinalubong ng mag-amang si Omar at Mundo. Nakangiti ang mga ito habang nagwiwika ng, "O Manoy Duming, Nuli, akala ko sa sunod na araw pa kayo bababa ng bundok." Wika nitong sumasalubong sa kanila. "Hindi na kasi pwedeng ipagbukas pa ang kalagayan ng asawa mo. Kailangan na nating magamot ito sa lalong madaling panahon." Dali-dali silang pinapapasok ng mag-ama doon sa loob ng bahay nito at tinanong kung kumain na ba sila. Sinabi naman nila dito na ayos lang sila at busog pa naman. Habang nasa loob sila ng pamamahay sa pamilya ni Omar, paikot-ikot naman ang pagmasid ni Manong Duming sa paligid ng bahay ng mag-ama na yon, na parabang may hinahanap ito. Maya-maya pa, nagwika ito sa ama ni Omar ng, "Mondo, may nakaaway ba itong asawa mo?" Tanong ng matanda. Sumagot naman ang lalaking yon, "Sa pagkakalam ko, Manong, wala naman eh. Ni hindi nga yan gumagala sa mga kamag-anak nila." Dahil sa mga narinig ng matanda, dito niya nakumpirma na kagagawan nga yon ng mga engkanto. "Mondo, antayin na natin na mag-alasis ng hapon bago ko simulan ang panggagamot. Lalabas na muna ako. May titingnan lang ako sa labas." Wika ng ermitanyo sa ama ni Omar. Wala naman yung nagawa kundi sundin ang mga sinabi ng ermitanyo. Ayon pa kay Manong Duming, pag-ikot niya sa likuran ng bahay nila, doon sa mga manukan, may nakita siya doong napakalaking puno ng duhat sa hindi kalayuan ng bahay nila Omar. Nasa bandang ilog ito at sa pinakapuno ng kahoy na yon, napakaraming basura ang nakatambak at sari-sari pa. Mayroong mga abo, mga basag ng bote at mga iba't ibang uri ng basura. Nagabundok ang dami ng basura na yon nang siyang alam ni Manong Duming na nandoon nakatira ang nagpahirap sa ina ni Omar na uri ng mga maharlika na engkanto. Magamat nakita niya yon, pinilit pa rin niyang inantay ang pagsapit ng hapon bago simulan ang panggagamot. Pinili na muna niyang sumali sa kasayahan na naganap sa bakuran nila Omar. Lipat tayo kay Nuli. Dahil hindi pa naman nagsimulang ng gamot si Manong Duming, pinili na lang nilang dalawa na makinood sa ginawa ng mga barkada ni Omar. Yun ay ang pag-ispar ng mga manok. Masayang masaya naman silang dalawa doon sa lugar nila Omar dahil kung ituring sila ng mga ito, parang pamilya sila nito kung iisipin. Busog na busog sila ang dalawa sa mga pagkain doon. Maliban lang kay Manong Duming ay hindi kumakain ng mga karning baboy. Kapag pistahan kasi, ang hinahanap nito, munggo na may halong manok, kundi naman ay mga gulay. Nang sumapit na ang alas 6 ng hapon, sinimula na ng gamutin ni Manong Duming ang ina ni Omar. Awang-awa sila sa kalagayan ng ina nito dahil yung mga paa nito, animoy paa na yun ng isang lumpo. Dahil sa tagal ba naman, nitong hindi na nakalakad. Habang nakaupo itong si Manong Duming sa harapan ng ina ni Omar na nakaratay,
nagsimula na yung magpakawala ng mga usal doon sa paligid. Nang siyang ipinagtaka ng mga taong nanonood, halos lahat na yata ng kamag-anak nila Umar ay nakiisyoso na rin sa ginawang panggagamot ng matanda. Maya-maya pa, nag-usal na yon sa daliri nito habang itinuro sa noo ng ina ni Umar. Dahil sa ginawa ni Manong Duming, bigla namang nangingisay ang isang babaeng nakaratay doon sa wheelchair nang siyang ipinag-aalala ng ama ni Umar. "Manong, anong ginagawa mo? Parte ba yan ang panggagamot mo? Para kasing mali eh." Wikang pag-aalala ng ama ni Umar. "Shh! Huwag kang maingay, mundo. May tinatawag ako." Wikang pabulong ni Ermitanyo. Maya-maya pa, biglang nagulantang ang lahat nang dumilat ang mga mata ng pasyente. Saksi ang mga kamag-anak ni Umar nang magsalita ang ina ni Umar sa boses ng lalaking garalgal. Kayo na naman. Pangilang albularyo na ang tinatawag nyo para harapin ako? Di pa ba kayo nagsawa? Hoy tanda, ang lakas ng loob mo para tawagin mo ang nanahimik kong wisyo. Gusto mo bang igaya kita sa babaeng yan? Wika ng nilalang nang nakasanib sa katawan ni ina ni Umar. Walang pagdadalawang isip, kaagad itong pinako ng ermitanyo sa pamamagitan ng espiritual na pamako. Pagbato niya ng mga usal dito, laking gulat niya nang hindi man lang nakakaramdam ang nilalang na yon sa mga usal niyang binitawan. Dahil sa kanyang ginawa, tumatawa ang nilalang na yon na para bang nangiinsulto. Bago umalis ang kaluluwa na yon sa katawan ng babae, tinanong ito ng ermitanyo ng, "Sino ka ba? Bakit mo pinahirapan ang babaeng ito?" Ngumisi lang ang nilalang na yon at nagwiwika ng, "Ako ang hari ng mga maharlikang engkanto. Huwag nyo nang ipilit na bawiin ang kaluluwa ng babaeng yan dahil mamamatay na yan bilang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan sa aking anak." Doon na pagtanto ni Manong Duming na talagang hindi basta-bastang kalabanin ang mga pinakamalakas na engkanto. Pero sinukat pa lamang ng ermitanyo ang lakas ng nilalang na yon bago niya ikinarga ang pinakamalakas niyang kadinang pamako na namana pa niya sa ermitanyong nagsanay sa kanya doon sa bundok. Muli niyang tinawag ang engkanto na yon para pasanibin sa katawan ng pasyente. At nung nakapasok na yon sa katawan ng babae, walang pagdadalawang isip niyang ibinato ang kadinang pamako na ginagamit pa ng malalakas na ermitanyo para pabalikin sa impyerno ang mga demonyong napapasuko. Sa pagkakataon na ito, kasabay ng pagpako ng ermitanyo sa engkanto at nag-usal ng mga engkantasyon yon, nang siyang hindi maintindihan ng mga taong nasa paligid, pumorma ang ermitanyo na yon na para bang may hawak yung itak at isinintro sa puso ng pasyente. Maniwala man kayo o hindi, napawika ang nilalang sa katawan ng babae nang, "Sino ka ba? Bakit mo hawak-hawak ang kapila ng ermitanyong ingko? Ilayo mo sa akin yan. Napapaso ako." Wika ng nilalang sa loob. Sinagot ito ng ermitanyo ng, "Ako ang estudyanteng sinanay na ermitanyong ingko na pinatay nyo. Ngayong nahuli na kita, pagbabayaran mo ang lahat na ginawa mo sa aking maestro. Ang lupit nyong mga nilalang, pati ang walang kamuang-muang na babaeng ito, pinaglalaruan nyo. Tanggalin mo ang sakit na ibinigay mo sa babaeng ito kung gusto mo pang mabubuhay." Paninindak ng ermitanyo sa nilalang na nakasanib sa babaeng pasyente nila. Magamat boses lang ang naririnig nila sa nilalang, alam ng mga taong nanonood doon na boses yon ng isang lalaking nakasanib.
Maya-maya pa, umaktong na parang may binubunot na bagay sa katawan ng pasyente ang nilalang na yon. Nagwika ito ng, Tapos na ang pagtatanggal ko. Pakawalan mo na ako dito. Kaya lang naman nagawa ko ang bagay na ito. Dahil binaboy ng babaeng ito ang aming tahanan. wika ng nilalang. Sinagot ito ni Ermitanyong Duming ng, Marunong ka palang magmakaawa. Pero nung pinatay nyo ang taong kumupkup sa akin, hindi kayo naawa. Patas lang naman tayo kung papatayin kita sa oras na ito. nang marinig ng nilalang ang kanyang sinasabi, nanlaki ang mga mata nito nang sinaksakyo ni Tandang Duming ng espiritual na kampila ng ermitanyong nagsanay sa kanya na si Ermitanyong Ingko. Hanggang dito na muna ang part natin. Siguro sinadya ng ermitanyong si Duming na kaibigan itong sinuli para mahanap ang pumatay sa kanyang maestro. Grabe naman. Maharlika ng engkanto kinalaban niya.